Diba? Actually, nakakatuwa yung ganun eh, yung may wireless sila, tapos yung picture, diba? Pag pwedeng maglakad-lakad. Pero ang kailangan doon, pera talaga. Yun. Okay, sa pagsisimula natin, meron akong mga kaibigan na kababata, simula pagkabata. And na ngayon ay hirap akong dalhin or hirap akong imbitahan sila sa church. Kasi ang reason nila is, lalo na ngayon na trabaho, kailangan nilang kumita ng pera, kailangan nilang para sa career nila, i-provide yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. And napatanong ako sa isip ko na, paano kaya yung relationship nila sa Panginoon na mga hindi nakakilala sa Panginoon? Na dapat hindi sila ganun ka nag-worry kapag kilala nila ang Panginoong Jesucristo sa mga bagay nila. And let's open our Bible on Matthew chapter 6 verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tayo po tayong lahat. Matthew 6 verse 24. 10 minutes na. Let's read together. On verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he would hold the one and despise the others. Ye cannot serve God and mammon. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit kami po muli ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa aming mga narinig na mensahe simula kaninang umaga, Panginoon. Salamat po sa mga ginamit ninyo, Panginoon, upang mabless kami sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At patuloy po kaming nag-aaral ng iyong salita ngayong hapon, Panginoon. At dalangin po namin ang patuloy niyong paggabay at bigyan niyo po kami ng wisdom at katalinuhan sa pag-aaral po ng inyong salita, Panginoon. Muli, pagpalain niyo po kami ng mga spiritual na salita mula po sa Bible, Panginoon, at kayo po ang siyang manguna sa hapong ito, Panginoon. At ang banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Muli, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Nakaupo na po ang bawat isa. And the title of our message this afternoon is, Who is our Master? Sino ba yung Master natin? And in this verse, Jesus teaches an important lesson. Napaka-importanting lesson na hindi natin kayang sumunod sa dalawang master sa parehang oras. The word serve means to obey, sumunod, and to be loyal to someone. Jesus compare two master. Sino nga ba yung two master na yon? Una, makikita natin dito is God. The God of the Bible, the living God. And the other one is Mammon. Ano nga ba yung Mammon? Mammon is a Syriac term na ginagamit ng mga Christian ng mga unang panahon. No? Used by old Christianity, which refer to riches, gain, and prosperity, and possession. Sa madaling salita, yung pera. Yan. Or yung riches. And the Lord makes it clear that it is impossible to fully obey those two. Ngayon, nakikita natin sa panahon natin na ang mga tao ay nakapokus sa mga material na bagay dito sa mundo. And hindi sila nakatingin doon sa mga heavenly things. At
ang nakakalungkot pa doon, hindi lang mga unbeliever, ganun din tayo mga Kristiyano. Guilty tayo sa mga bagay na yan. Na minsan ay natutuon kung kailan ang paglilingkod natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng napakagandang offer ng mundo. Diba? Yun. The problem, una, makikita natin dyan, the problem of two master. Jesus says, no man can serve two master. A master is someone who control or direct our lives. Siya yung nagdadirect ng ating buhay. And if we have two master, they will compete for our attention and loyalty. Kapag dalawa yung sinusunod natin, dalawa yung master natin, naglalaban siya sa isip natin at sinisira nito yung attention natin na makapag-focus sa iisang master and yung loyalty natin. Mammon represent, like what I said earlier, wealth and material possession. Or sa madaling sabi, yung worldly things. At alam naman natin na ang mammon is not just a money. It is anything that take our focus away from God. Hindi lang pera, maraming bagay, di ba? Na nag-aalis sa atin yung focus natin sa Panginoon. Ano yung mga yon, di ba? Trabaho, di ba? Business, gadgets, yan. Minsan, sports, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing mali na mag-ipon tayo ng pera dito. Pero, dapat alam natin yung situation, alam natin kung saan yung tamang panahon na kumita ng pera or mag-spend ng mga bagay sa mga yun. And the problem is God and Mammon want opposite things. Opposite sila kasi ang mammon focus siya sa mga temporary goals dito sa lupa. Like money, fame, power, di ba? Yan yung nagagawa ng pera eh. Kasi alam naman natin na may mga kaibigan tayo na pinagpala na ng Panginoon. At nakikita rin natin yung pagbabago ng buhay nila sa pamamagitan ng pera. Yan. And while God wants eternal things like faith, diba? Generosity and trust in Him, yung mga heavenly things sa langit. Ang tanong, we have to choose which master we will follow. And number 2, makikita natin the choice or the decision of love. You see on verse 24, for either he will hate the one and love the other. The word love here, alam natin na sa Bible there are different kinds of love. 4, di ba? Sa mga Bible student, we have the agape love, which is the unconditional love, and philia, the brotherly love, and eros sa romantic love, and storge, yun yung sa familial love. And yung ginagamit na love dito means what we are most committed to or what is most important to us. If we love God, we will see wealth and possession as tools. Diba? Kung mahal natin ang Diyos, yung mga bagay na yan, makikita natin yan bilang tools sa pagpapalago ng ating ministry sa Panginoon. But if we love money and material things, we will start to resist God's guidance because His teaching against to that. Diba? Ilalayo tayo ng mga material na bagay yung focus natin sa Panginoon. For example, makikita natin sa Matthew 19, verse 16, mabilisang explanation na lang. And ito yung the rich young ruler. Makikita natin ito sa Synoptic Gospel.
which is Matthew, Mark, Luke, nandun yung story na to. Yung story ng young ruler, yung mayamang young ruler. Ang sabi niya dito, and behold, one came, on verse 16, said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Ang sabi ng Panginoon, why callest thou me good? There is none righteous, there is none good, kundi ang Panginoon lamang. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Sabi ng Panginoon, i-keep natin yung commandments, yung utos niya. Ano yun? Yung thou shall not do murder, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not, and honor father and mother, and thou shall love thy neighbor as self. Sabi ng young man, all these things I have kept, sa verse 20, from my youth up. Sabi, nagawa ko naman to, Lord. Diba? Ano pa ba yung kulang ko? Sabi ng Panginoon, if thou will be perfect, go and sell that hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Sabi ng Panginoon, ibenta mo yung mga kayamanan mo. Ipamigay mo sa mahihirap, at sumama ka sa akin. Pero ang sabi dito, in verse 23, ito yung nakakalungkot na part na, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. May kita natin dito na hindi niya kayang bitawan yung kayamanan niya. Ngayon, ang question, who or what do we love the most? God or things of this world? And then next is the test of loyalty. In the last sentence, Jesus said here that you cannot serve God and mammon. The word cannot means it's completely impossible. You can give your full loyalty to both God and material things. Hindi natin kayang pagsabayin. For example, kaya ba natin kumain tapos umiinom? Mumumuya ka tapos binubusan mo ng tubig yung bunganga. Di ba? Ang hirap. And another example, di ba, sa basketball, sino ba magaling ng basketball dito? Brother Raymond, no? O Brother Ramil. Hindi natin kayang pagsabayin yung 3 points tapos idadunk mo, di ba? Unless kung kaya mo lumipad, tumalon sa 3 points tapos idadakdak mo. Di ba? Medyo possible, pero napakahirap gawin, di ba? And God requires complete loyalty. He wants us to trust Him to meet our needs and follow Him heartedly. Hindi lang sa mga ganong example. Sabi nga kanina, di ba? Hindi lang sa mga material things dito sa earth. Yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, na nilalayo yung focus natin sa Panginoon. Katulad na lang ng mga computer games, di ba? Brother JC, di ba? Yeah, mga computer games, yung mga sports natin, pag nagkayayaan, di ba? Oh, Sunday, may laro tayo. Whole day, basketball. Patayan. Pambihira, no? Whole day. And hindi lang yun. Halimbawa na lang yung relationship natin. Di ba? Kung yung relationship natin ay nakakaapekto sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pag-serve natin sa Panginoon. Maybe you ask Lord kung will niya ba talaga to. And we know that mammon try to trick us into thinking we cannot chase both money and God at the same time. Hindi natin kaya na pagsabayin na mag-serve sa dalawang bagay na yon. But Jesus warned us, we must choose. Kailangan nating mamili. And we know true loyalty, loyalty to God means putting Him first in everything and trusting Him to
provide. Makikita natin yan sa Matthew 6:33. That, ano yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin natin yung Panginoon kasi alam naman natin na ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Basta maging tapat lang tayo sa Kanya. Instead of storing up our wealth here in earth, let us focus storing wealth or storing treasures in heaven. Wealth is temporal, but God is eternal. And let us focus trusting the Lord our God because He is everything and He will provide the things that we need if we put God first. So, next is what do we have to do? Anong kailangan natin gawin? First, check our hearts. Check our hearts on Jeremiah 17:19. Diba? Anong sabi sa Jeremiah? Sabi dito, Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Alam natin na mandaraya ang ating puso. Alam natin, sabi dito sa verse 10, I, the Lord, which is Yahweh, search the heart. I try to reign, even to give every man according to his way and according to fruit of his doings. Alam ng Panginoon yung puso natin, kung ano ba talagang sinisik natin sa buhay natin. Kaya, we need to check our hearts. What competes with God? Ano yung nagiging kompetensya natin para yung sa focus natin sa Panginoon? Is it your time? Is it your job? Or money? Or ambition? Dreams? We need to check our heart. Number 2, choose to follow God. Make God our priority. Trust Him with your life and let Him lead us. Alam naman, makikita natin yan sa Hebrews 10:23, na alam natin na kapag patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon, alam natin na faithful ang Panginoon sa pangako niya sa atin. And last is, use what we have for God. Yung example nga kanina ni Pastor Gong, diba, sa Acts chapter 5, kay Ananias and Sapphira. Diba? Dahil sa pagkahumaling nila sa pera, sa riches, ano nangyari sila sa kanila? Diba, binawian sila ng buhay. And we know that wealth or possession control us. Kinokontrol tayo nito. And kaya tayong baguhin nito. And instead, let us use our wealth in helping others or to honor God. Gamitin natin sa mga makabuluhang bagay. Katulad niyan, may children ministry next week. Kung may mga sobra kayong pwede natin pa-prize sa mga bata, di ba? Or mga gift, di ba? Gamitin natin sa makabuluhang bagay yung mga natatanggap natin dito. And alam naman natin kung paano magbigay ng blessing ang ating Panginoon. And therefore, Jesus gives us a clear choice. God or Mammon. We can only have one master. Who will you choose? Sinong pipiliin natin? And tayo ang makakapag-decide nun. Decide today to serve God because only He can give us true peace, joy, and eternal life. Divided loyalty will lead to failure, but choosing God lead us to eternal blessing. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa aming napakinggang mensahe na ang mga bagay dito sa mundo ay temporary lamang, Panginoon. Bagkus isik namin yung mga heavenly things
at mag-focus po kami sa inyo, Panginoon, sa paglilingkod namin sa inyo. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, Panginoon, patuloy po na pagpapala sa buong hapong ito, Panginoon. At sa hapong ito, sa gagamitin yung picture, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, wisdom, and knowledge sa pagbabahagi po ng inyong mensahe, Panginoon. Muli, salamat po sa mga pagpapalang spiritual sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.